siya nag-promise na walang mangyayaring masama kay Rosa Camila. Kung pwede na natin patayin sila ni Carlito sa binyagan, ba't hindi pa natin gawin? Phoebe, alam mo, merong mga pangakong tinutupad. Ang pangako ko sa'yo muna, hindi ba, ay kukuhanin muna natin ang baby mo. At saka na yung ibang dapat gawin. Hmm? Lola, remember kaya ako kayo pinayagan na nandito dahil lang ako kayo. You'll not turn this into a political affair. Of course, Carlito. Alangan na mga pigilan namin si President Montemayor na pumunta dito, di ba? Kung mukha siya na tawaging president, wala pa nga eleksyon para kasi Lola. Carlito, unless you want to turn this affair into political media circus, better stop talking. Nandiyan ang mga press, madidinig ka. Malalaman nilang nag-aaway-away ang pamilya. Ano ka ba? Good morning po, Governor. Morning. Hi, Carlito. Hello. Alam mo na, Mami Ernestina mo na sumusuporta ka sa kabila. Oo, bakit? Alam mo, Guada, tumatandang dalaga ka na, kaya nagsusungit ka na eh. Guada, pasensya na dito sa asawa ko. Nestor, ilang buwan na yung asawa mo? 3 buwan na to. Sa ikalimang buwan, papaultrasound na namin. Carlito, nasa na si Rosa kanila. Nag-text siya sa akin, nandito na daw siya. Ano, handa na ba kayo? Opo. Alam niyo na gagawin niyo? Opo, sir. Yung iba, alam ba nila kung saan sila pupwesto? Opo. Kunin niyo ang anak ko, ha? Yes, ma'am. Ang panihintay niyo, narinig niyo. Sige na. Sige, sige. Tara. Okay, relax. In an hour, makikita mo naman. Can't we just at least kill Carlito? Ano yun? Tara na. Teka po, teka po. Sandali! Hindi po kayo pwede pumasok. Sandali! Ano nangyari dito? Hindi pwede. Pwede. Ano nangyayari dito? Hindi po sila kinayagan pumasok sa loob ng simbahan eh. Bakit? Sino nag-utos nun? Mabuti pa, alis na lang kami para walang gulo. Hindi, sandali, Rosa Camila. Bisita ko kayo eh. Sino nagbawal sa kanila nun? Kagahin mo na nga yan. Kagahin mo. Sir, di ba nagpabawal kay Rosa Camila pumunta dito? Carlito Valiente, huwag kang impertinente. Mga bisita rin kami rito. Ako ang nag-utos, Carlito. Nakakahiya naman kay Tita Iluminada kung makikita niya dito ang ina ni Rosa Camila. Eh di hindi na rin tutuloy itong binyag. Kung hindi na patutuloy yung mga bisita ko, ano ka ba? Ako pa rin ang ama ng bibinyagan. We should have gone to San Dionisio. After all, we were invited at marami ka rin makukuha ang boto ron. Charina, marami pa tayong lakad. Pupunta pa tayo ng Cebu. At kahit na gaano kalaki ang San Dionisio, puro latak na lang ang makukuha natin doon. In the first place, pareho silang tiga San Dionisio. Well, at least we could have tried. At ang isa pa, maaaring maging magulo doon.
Magulo? Why? What do you mean? That's what I mean. Magiging magulo po. Dito lang kami attend ng binyagan. Hindi na kami pupunta sa reception. Hindi po, tita. Bisita ko kayo eh. I deserve respect. Hindi na rin ako sasama kundi sasama si Rosa Camila. Sita, ano ka ba? Kung kasama sa mga yan. Daddy, ninang rin si Rosa Camila. Governor Salgado, payagan niyo nang sumama sila sa loob. Kawawa naman, nagmumukha silang timawa. Di na, alis na kami. Halika na, ma. Hindi, sandali lang. Sasama kayo sa akin. Sasama kayo hanggang sa reception. Pwede na tayo magsimula. Yes, Father. Sa akin ng baby. Hindi mo ba dapat magulang ang may hawak? Eh, may little prayer tayo, ginagawa mo na. Ganda na. May papaputok kong tagalabas. Tutulong po ako. Sige! Bigyan nyo! Sige po! Say, Carl! Ano? Si alis na ho sila lahat. Nanakot lang. Alam mo kung sino mga yan? Oh, si Cynthia! Yung anak ko! Nasaan ang pare? Asan yung pare? Ano nangyari? Nasaan ang pare? Pare, sa Kristan! Asan yung anak ko? So what shall we call? Most definitely not Cynthia. Tatawagin ko siyang Rosa Camila. Oh, ayan. Alagaan niyo yan. Nag-aakala ko ba mahal na mahal mo yung anak mo kaya natin kinuha? Hindi ko pwedeng mahalin ang anak ni Carlito kahit sa akin pa to galing. At isa pa, gusto kong maghirap sila. Gusto kong mawalan sila ng batang mamahalin, gaya ng pagkawala ni Lester ko. Dahil siya lang ang tunay na batang minahal ko. Bukas at bukas, ipamigay niya yan sa ampunan, ah. Ayoko nang alagain. Parang bigla yata akong kinabahan sa'yo, ha? Phoebe Valiente. Hindi ata gawain ng isang matinong tao yan. Hindi ba nga kaya tayong magkasama ngayon? Dahil pareho tayong hindi matinong tao. At isa pa, hindi na ako valiente. Montemayor na ako ngayon. Tara na! Nakikisimpatiya ako kay Governor Salgado sa pagkakidnap ng kanyang apo sa tuhod. Gaya ng pagsisimpatiya ko sa kanya noon nung namatay ang una niyang apo sa tuhod. Pero meron akong isang katanungan. Isang senador, isang gobernador, nasa lisihan ng kriminal. Paano na lang tayo mga ordinaryong tao? Sila pa naman ang tatakbong presidente at vice-presidente ng ating bayan. Diyos ko, maawa po kayo sa aming bayan kung matutuloy ito. Kailangan na natin ng mga bagong taong magpapatakbo ng ating gobyerno. Mga bata with new ideas. Mga kaibigan, kailangan na natin ng pagbabago. Maraming salamat. Hindi lang naman ako
ako ang may pagdududa sa pagpapakasal namin ni Rafael, Ma. Nakita ko siya eh. Hinalikan niya si Ate Lucinda. Hindi na lang ako nagtanong kasi nandun kami nun sa burol ni Trina. Naisip ko baka naalala lang ni Rafael si Trina kay Ate Lucinda, kaya hindi na ako kumibo. Pero masakit pa rin siyempre sa akin yun, di ba? Siyempre, pero ikaw din naman hindi ka sigurado sa pagtingin mo kay Carlito, di ba? Hindi mo alam kung pagmamahal ba yan o naaawa ka lang sa kanya dahil sa sunod-sunod na trahedya sa mga anak niya. Kaya nga gusto kong kausapin si Rafael eh. Gusto ko siyang tanungin for the last time kung dapat ba talagang ituloy yung kasal na to. Mahal ko siya, pero kung may iba siyang mahal. Alam mo, ikaw lang naman nagbibigay ng kulay sa relasyon nila ni Lucinda para matakpan mo rin yun sa inyo ni Carlito. Gusto mo ako na makikipag-usap kay Rafael kung itutuloy ang kasal o hindi. Ma? Oh, Ano ginagawa ng bag na to dito? bakit? Ano ba yan? Oh, backpack to ni Carlito. Eh, bakit nandito yung gamit ni Charlie sa loob? Baka naibigay niya nung dati. Wala akong natatandaan na nagamit namin itong backpack na to eh. Imposible kasi ako nagliligpit ng gamit ng bata. Ikaw naman kung ano nang iniisip mo, no? Kasi ito yung backpack na pinahiram sa akin ni Carlito nung magtatanan kami. Tarantadong Loksin. Namemersonal na. Ay nako, sa nakikita ko sa taong yan, puro kahul lang siya, hindi siya marunong kumagat. Daddy, better brace yourself. Umatake si Tomas. I know. Napanood ko sa TV kagabi tungkol sa kidnapping. Daddy, hindi lang po yun. Sigurado si Amanda may pakana niyan. Hindi lang si Amanda. Tawagan mo si Romina. Magpapapresyon ako mamayang alas 10. O sasama na rin ako. Huwag na. Sasama lang ang loob mo. Baka may masabi si Rafael na dito natulog si Carlito. Kawawa naman, May. Lasing na lasing kagabi. Tapos wala namang pupuntahan niya na mag-aalaga sa kanya dahil hindi na nga umuwi kay Laguada. Saka isa pa gusto ko malaman kung bakit binigyan niya yung backpack kay Charlie. Tita Alicia. Para sa Camila. Salamat ulit sa pagpapatuloy niyo sa akin dito kagabi. Alis na ako. Dito ka na mag-almusal. Samahan na kita maganda. Daddy, wala naman akong kapatid. Don't worry, Charlie. We'll find her. Just like what we did to you. Diba? Daddy, kailan ba ba akong kukunin? I'm gonna have to talk to Mommy muna, okay? Pero be ready. Just don't tell anyone, okay? Okay, Daddy. Okay. Nagulat ako sa mga intelligence report na natanggap ko. Noong una, ay hindi ako makapaniwala dahil ako mismo ang naglibing sa sarili kong anak na si Alberto Montemayor. Kaya nandito ako ngayon on my own initiative para humingi ng tulong sa NBI para malaman once and for all kung buhay pa nga ang anak ko. Sana hindi totoo ito. Pero kung sino man ang makapagsasabi na buhay pa nga si Alberto, walang pamipamilya sa akin.
Kailangan managot siya. Lalong-lalo na sa aking Vice Presidente na si Governor Romina Salgado. Maraming salamat, Senator Montemayor. Sa wakas, makakatulog na rin ako ng mahimbing sa katotohanang maaaring buhay pa nga si Alberto Montemayor. At maaari pa akong umasa na magkakaroon ng hustisya laban sa mga krimeng naganap sa aking mga anak at sa aking manugang. I-expose mo yung bahay. Pagkatapos pahuli mo yung katiwala doon. Hindi ka naman niya kilala, hindi ba? Hindi naman niya alam kung saan ako hahanapin. Sige, boss. Bakit di na lang kayo mag-abroad? Masyado ka naman yata makatakotin, Nestor. Ano, hindi ako lalaban? Saka isa pa, kung wala namang magsasalita sa atin, edi hindi nila alam kung saan tayo hahanapin, di ba? Mag-iingat lang tayo. Sino yung pinuntahan ni Cruz dyan? Yung source niya raw, sir, tungkol kay Alberto. Eh, bakit hindi ninyo sinamahan? Diskarte niya raw, sir, eh. Kumapapil lang siguro para masolo niya yung kredito. Pabayaan na natin siya. Mabait naman yan si Cruz, eh. Masipag. Kinausap na rin niya ng Senator Montemayor, eh. Pero hindi bumigay. Hintayin na lang natin yung report niya. Tara. Huwag kang mag-alala. Mahanap din naman si Cynthia eh. Kung hindi naman nabaril yung mama sa labas ng simbahan, di sana nahuli na yung may kagagawa nito. Isa pa, hindi naman isinasantabi ng NBI yung kaso ni Phoebe kung siya talagang nasa likod nito. Hindi naman yun ang iniisip ko eh. Ang iniisip ko ay sinabi sa akin ni Charlie. Nag-usap daw kayo ni Rafael tungkol doon sa kasal ninyo. Akala ko ba hindi na itutuloy ito? Lito. Tupad naman ako sa usapan natin ah. Ipinaglaban kita. Pero bakit parang ikaw pa yung umaatras ngayon? Bigyan mo pa ako ng panahon. Ubus na ang panahon ko, Rosa Camila. Buti ikaw, meron kang Tita Alicia, Rafael at Charlie na karamay. Ako wala. Wala na akong mga anak. Kapag tinuloy mo tong pagpapakasal mo kay Rafael, dinaramdam ko, Rosa Camila. Pero lalabanan talaga kita para makuha kong anak natin si Charlie. Mawawa